po, kamusta naman po? Meron na po ba kayong nakuha mga reports na so far total na mga nalapatan po ng mga paunang lunas? Yes, Jeffrey, meron tayong preliminary ng mga numero. Ito po ay pumasok mula sa ating mga 200 plus na health emergency response team members ng DOH dito po sa ground. Tandaan po natin, marami ho tayo nagtutulong-tulong. Nandiyan ang Red Cross, nandiyan ang Manila LGU. So may mga ibang numero rin po sila at nasa gitna pa lang tayo ng traslasyon. Sa gawi po ng DOH, ang bilang na nakuha namin simula hating gabi, kagabi hanggang alas 12 ngayong tanghali, Enero 9, ang mismong pista, meron na ho tayong total na 278 na konsultasyon o kaso na inilapit po sa mga responder ng DOH. Ang pinakamadalas pong tinatawag ng mga doktor na chief complaint o yung kadahilanan para sa kanilang konsulta ay mga sugat o pwedeng na sugatan, pwedeng na gasgas, ganyan. Yan po yung mga karaniwang iniinda. At ang mga nakikita naman po na sintomas ng mga doktor, kasi iba ho yung dahilan kung ba't ka lumapit, tapos pag nakita ka na ho ng doktor o ng nurse, obserbahan kung anong nakikita sa inyong pangangatawan, yung mga sintomas. Yung mga sintomas po na nakikita, pagkahilo, yung nanakit ng ulo, kinukuhanan rin po ng BP na medyo tumaas ng konti, at meron rin pong mga gastrointestinal symptoms o yung mga pananakit ng tiyan. Ang magandang balita naman ay 97% dito sa mga 278 na kasong ito ay pinauwi rin or pinabalik. Ibig sabihin, minor lang po yung nakitang sitwasyon nila at nasa mga 3% lamang po yung mga kinailangan dalhin sa ospital. Karaniwang mga dahilan yan is baka yung BP ay tinatawag na urgent, ibig sabihin hindi mapababa dun sa mismong first aid tent, so pinapadala po sa ospital. Opo, karamihan po ba, Asek, ay mga senior citizen o iba-iba rin ang edad? Magandang tanong yan, Jeff. No? So tinitignan ko kasi yung graph. Hindi ko muna ibibigay yung mga numero dahil very fluid nga. Pero yung trend na nakita ko po bilang isang doktor rin, marami po tayong mga senior citizens na mga kababaihan. Yung po yung nakita ko dun sa tawag namin sa epidemiology Christmas tree diagram. No? Alam ng mga doktor yan, mas mahaba yung linya dun sa kababaihan dun sa gawing taas ng diagram na matatanda. Pero sa kalalakihan naman, dun po sa mga edad na mga 20s to 30s, saka sometimes all the way to 15. In other words, mga young adults, no, mga older teenagers to young adults na lalaki, yung marami pong kumukonsulta. Makikita mo, Jeff, na dun sa mga report ng ating mga radio patrol, no, nagko-correspond yan kasi nagmo-monitoring kami sa inyo, sa ibang himpilan rin. Nakikita natin, meron talagang lumalapit kahit nag-abiso na ang liderato ng simbahan na doon na lang ho tayo sa pwesto. Lumalapit pa rin ho, kaya ang dami na aapakan as we anticipated at yung po yung mga nakikitang konsultasyon. Tapos naman po dun sa ating abiso dati na kung tayo po ay minararamdaman or may maintenance, wag na ho tayong dumalo. Yun naman po yung nakikita natin ng mga matatanda na marami ho kababaihan. Opo. Ay yung mga atin naman pong mga medical personnel, no, nasa ground ngayon, Asek. Ano yung kalimitan naman nilang nagiging problem sa ngayon? Kasi siyempre, yung ating mga deboto, nandiyan, dagat na po iyan ng tao. Tapos yung isang mahihilo o mangangailangan ng agarang atensyong medical, nasa gitna. Medyo nagkakaproblema po ba o pinagbibigyan po naman sila? Pinagbibigyan naman po sila. Sa katunayan, kung di po nagkakamali ang ating Director for Health Promotion, si Ms. Tina Marasigan, nandun siya ngayon nakikiradyo patrol siya. At yes, at meron siya mga pictures na dun sa aming informal but official Viber group namin. May mga litrato na makikita mo yung andas, tapos merong stretcher na tumatawid. So anong ibig sabihin nun? Pinapadaan. Nagpapasalamat kami sa mga deboto na mukhang pag nakikita nila na ito ay isang medical responder, kusang para bang humahawi sila na okay, may kailangan tayong respondihan, so pinapadaan nila. Kaya nakakakuha tayo ng mga konsulta na napapagaling rin naman natin. Opo, panghuli na lamang po, Asek, ano po inyong mga paalala sa mga hahabol pa sa traslasyon at yung mga may nararamdaman, paano po sila makakakuha po ng atensyong medical agad-agad habang nasa gitna po ng kalsada?
Opo. Bilang isang health practitioner at spokesperson rin po ng ating Department of Health, inaabisuhan po natin yun ating mga nakatatanda. Dami ho natin nakita na konsultasyon, mga nakatatanda po na may nararamdaman. Hindi na ho kailangan sumama dun sa dagat ng tao. Yung iba nga ho, pumesto na lang mas malapit dun sa simbahan at hindi dun sa mismong kalagitnaan. Kumbaga alam nila na huwag sumabay dun sa tulakan. Una po yan, ikalawa, yung tubig, napakahalaga po. Hindi po mapredict, sabi ng pag-asa baka umulan pero alam natin mainit pa rin. So tubig ho, hydration. Ngayon naman Jeff, kung mamarapatin, bilang isang Katoliko rin, no, personal advice po, hindi naman ho kailangan na physically nandun tayo. Pwede ho magdasal, nanonood tayo sa coverage. Ang importante ho dito, sabi nga ho ng mga kaparian, hindi kailangan yung physical presence, yung paniniwala po natin. Very well said. Maraming salamat po, ASEC Albert Domingo. Thank you.